Senator Rodante Marcoleta is at the PNP General Hospital following his arrest on plunder charges earlier today. For the details, we have mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, before we go to the senator's current condition, bakit conflicting statements ang lumalabas on whether Senator Rodante Marcoleta surrendered or arrested? Yes, Cheska, balikan lamang natin yung naging senaryo kanina nung umaga noong dumating itong si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan upang maghain na yung kanyang motion to quash yung kanyang arrest warrant regarding his plunder charges. And Cheska, nagkaroon ng confusion regarding dyan dahil nga noong mangyari itong pagdating ni Senador Rodante Marcoleta ay matatandaan nating na-deny yung kanyang motion. Dito na rin na-lockdown itong Sandigan Bayan. At clarification dyan ni DILG Secretary John Vic Remulla na it was both surrendered and arrested yung tamang termino daw, no? Dahil nandoon nga siya voluntarily, Cheska, sa Sandigan Bayan to file his motion to quash. Ngunit dahil nga na-deny ito, dumating sakto itong si ADG at nilockdown itong building. Dahil nga naroon na rin si Senador Rodante Marcoleta, nangyari itong kanyang pag-aresto. So, hindi malinaw, Cheska, kung surrendered lang ba or na-aresto. Ngunit ang sabi sa atin ni Interior Secretary Remulla, it was both, a mixture of both dahil nga nagkataon na nandun na rin itong si Senador Rodante Marcoleta while they were implementing his arrest. And matatandaan natin na it was also nung araw na iyon, nung umaga na iyon, ay dinala na rin itong si Senador Rodante Marcoleta nga dito sa PNP sa ADP sa Campo Crame for his booking procedure. And additional to that, Cheska, ay hindi lamang siya yung na-aresto and surrendered but also his co-accused na dalawa pa na sina dating Congressman Mike Defensor at itong isa pang co-accused nila na si Joseph Espiritu. Cheska. Jazz, yung sa booking procedure ni Senator Marcoleta, ano-ano na ang nagawa? Yes, Cheska, with the information that we got so far, ay itong si Senador Rodante Marcoleta sumailalim na nga sa booking procedures dito sa PNP sa ADC, kaugnay dyan yung kanyang medical examination, kanyang mugshot, at pati na rin yung kanyang biometrics profiling. Pero Cheska, as of now, magsasabi natin hindi pa tapos yung kanyang medical examination dahil idinala siya sa PNP General Hospital para sa additional na medical examination dahil kailangan para sumailalim sa iba pang tests itong si Senador Rodante Marcoleta para ma-ensure na fit or maayos yung kanyang kalagayan, Cheska. May nabigay na ba na reason kung bakit hindi pinatanggal ang wig kay Senator Marcoleta? Cheska, napag-usapan yan kanina sa briefing pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. At ayon sa kanya, ito ay bilang pagrespeto din sa senador. At ayon sa kanya, kung paano humaharap sa publiko itong si Senador Rodante Marcoleta, ay kinalala itong rerespetuhin at ito yung kanyang ito yung kukuhain na litrato mula sa kanya. Hindi na to further in-elaborate, Cheska, kung ano ba yung masasabi nating procedures, ano ba yung dapat, pero ito ay pagrespeto nga dito sa senador dahil hindi daw to humiliate yung kanilang purpose. So kung ano yung komportable at ito yung pinapresenta sa publiko ng senador, ay ito daw yung litratong kanyang kukuhain sa kanya, Cheska. Senator Rodante Marcoleta is also being given consideration because of his age. So yung mga medical exams niya, ano yung mga lumabas at ano pa yung mga kailangan gawin na exam sa kanya? Yes, Cheska, kanina nga lamang ay kinumpirma sa atin ni si ADG Director Alexander Morico II na siya nga ay nireklamo daw niya yung kanyang paninikip ng dibdib at mataas daw yung kanyang blood pressure. Hindi lang na-specify kung ano yung kanyang blood pressure but around 150 daw yung kanyang high blood pressure during the time na nagko-complain siya sa kanyang chest pains. Kaya daw after nitong mag-complain itong si Senador Rodante Marcoleta, ay sinugod siya or dinala siya dito sa PNP General Hospital for additional tests. And according na rin kay Remulla, ay dadaan siya sa ECG dahil nga 72 na rin daw itong si Senador Rodante Marcoleta at he needs extensive tests. And dito lamang sa PNP General Hospital may isasagawa ito at hindi ito kaya lamang kung gagawin nga lamang dito sa tanggapan ng PNP sa ADG. Pero sa ngayon, walang nasabi itong si Remulla kung meron bang underlying health condition ang senador. Ngunit ginagawa lamang daw ito upang ma-assess yung kanyang kalusugan, if he is fit
na i-transport o i-travel pabalik sa Sandigan Bayan for his return of arrest warrant at para na rin makuha yung kanyang commitment order. Pero sa ngayon, we're still waiting, Cheska, kung ano yung resulta ng kanyang medical examination, and until now ay wala pang nailalabas mula sa PNP kung ano yung kanyang kasalukuyang kalagayan. Cheska. May nabigay bang timeline or how many days Senator Marcoleta is expected to stay at the PNP General Hospital? Yes, Cheska, base na rin sa pahayag nga ni Interior Secretary Remulla, ang kanya daw tansya is around 1 to 2 days posibleng manatili sa PNP General Hospital itong si Senador Rodante Marcoleta dahil hindi daw kakayanin ng isang buong araw lamang itong mga tests na gagawin sa kanya, including nga itong ECG. Ngunit kanina sa pahayag naman o sa panayam natin, kaya si ADG Director Morico, hindi rin naman daw malabo or possible din naman daw na matapos yung kanyang tests ngayon at ma-assess if he is fit na makabarating o makabalik sa Sandigan Bayan ngayong araw. Ngunit ito ay wala pang tiyak na timeline, Cheska, no? Itong kanyang 1 to 2 days, this is just a parang tansya pa lamang. And we're still waiting kung tonight or within later tomorrow ay mailabas yung results ng kanyang medical examination. Dahil oras nga daw na mailabas ito, agad daw itong itatransmit sa Sandigan Bayan para nga ma-assess na rin kung posible nga ba siyang i-travel para doon sa susunod niyang procedure, which is the return of the arrest warrant. Cheska. Just before we let you go, may mga updates ba tayo on the status and whereabouts of former Congressman Mike Defensor, Aristotle Viray, and Joseph Espiritu? Yes, Cheska, kanina pasado alas 12 ng tanghali ay nasaksihan nga natin itong pagdating ni dating Congressman Mike Defensor at itong si negosyanteng Joseph Espiritu sa tanggapan ng PNP sa ADG. At according sa pahayag ni SILG kanina, ay naaresto daw itong dalawa sa isang coffee shop sa Quezon City. Kaya naman dinala na sila dito sa Campo Crame kanina sa ADG para sa kanilang booking procedures. Habang isa pa nilang kapwa-akusado until now ay subject to the PNP manhunt, so hindi pa natatagpuan o hindi pa naaaresto. Ngunit sa pahayag na rin ni PNP Chief Melencio Nartates kanina ay ina-encourage niya itong mga kapwa-akusado ng tatlo pa nila Marcoleta ay itong si Viray, no, ay sumuko na raw dito sa tanggapan ng Krame o sa mga pinakamalapit na police station sa kanya. Ngunit sa ngayon, ang pagkakaalam natin, Cheska, base na rin sa impormasyon na inilabas yung Bureau of Jail Management and Phenology or BJMP ay kinumpirma nila ang commitment sa custody nila dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu nga sa Quezon City Jail. So they are detained there. Ngunit hindi pa natin tiyak, Cheska, kung ano ba yung selda, sino bang magkakasama or are they subjected to be staying in the one cell alone? Sa ngayon, hindi pa natin to kumpirmado, Cheska, ngunit kinumpirma na naroon na ang dalawang kapwa-akusado nga ni Marcoleta para madetine sa Quezon City Jail sa male dormitory sa Payatas. Cheska. Thank you, mobile journalist Jazz Paredes.